Kaya natural, hindi ko na inisip ang mga presyo, kung sa bagay, kahit gaano pa kamahal ang pagkain, imposible namang maubos nito ang daang bilyon. Habang unti-unting natatapos ang tanghalian, hindi pa rin nagtatagumpay si Meng Shio na gumawa ng isang tunay na malapit na ugnayan sa akin, at malinaw na kinakabahan na siya sa loob niya, hindi naman ako opisyal na nakatalaga sa kanya ng personal, lahat ng 10 private banking assistant ay desperadong nagpapaligsahan para makuha ang pabor ko, kung palalampasin niya ang pagkakataong ito ngayon, baka ibang babae na ang pumalit sa kanya bukas. Habang nakatitig sa akin na tahimik na kumakain, tila sa wakas ay nagpasya na si Meng Shio, malinaw na hindi siya naniniwala na may lalaking ganap na imyon sa tukso, samantala, iniisip ko pa rin kung aling bilya ang una kong itatasa sa hapon nang bigla akong may napansing kakaiba sa ilalim ng lamesa. Instetibo akong napatingin kay Meng Shio, bahagya niyang ibinaba ang kanyang mga mata, at ang maganda niyang mukha ay bakas ang halatang kaba, gumiti ako ng bahagya, medyo mahal ang steak na ito. Nang marinig yon, biglang namula ang mga pisngi ni Meng Shio, malinaw na naintindihan niya ang ibig kong sabihin, pagkatapos, sa wakas ay nag-ipon siya ng lakas ng loob at mahinang sinabi, Mr. Go, gusto kong manatili sa iyo. Kalmado ko siyang tiningnan, hindi ako nakikipag-date. Bahagya niyang kinagat ang kanyang labi bago sinabi sa mahinang boses, maaari na lang akong maging kasintahan mo, at birhen pa ako, seryoso. Medyo nagulat ako, marami na akong narinig na chismis noon kung gaano kagulo ang mga industriya tulad ng pagbabangko, pag-aalaga, at libangan, lalo na pagdating sa mga hindi opisyal na patakaran, sa hitsura at pangangatawan ni Meng Shio. Sa totoo lang ay nahihirapan akong paniwalaan na hindi pa niya naranasan ang mga bagay na iyon noon. Marahil dahil napansin niya ang aking hindi paniniwala, mabilis siyang nagpaliwanag, Mr. Go, maaari mo pa nga akong dalhin sa ospital para patunayan ito kung gusto mo. Nang marinig ko siyang magsalita ng may ganoong kumpiyansa, mas naniwala ako sa kanya ng kaunti. Hindi naman basta-basta maglalakas loob ang isang tao na gumawa ng ganoong pahayag kung hindi totoo. Pagkatapos, tiningnan ko siya ng may pagka-curious at nagtanong, sa totoo lang, mas curious ako kung bakit ang isang katulad mo ay hindi pa kailanman ibinigay ang sarili sa kahit kanino noon. Dapat ay napakarami mong manliligaw. Tahimik na tumango si Meng Shio, nakipag-date ako noon, pero hindi ko kailanman itinawid ang huling linyang iyon, ayokong ibigay ang sarili ko ng ganoon kadali, pagkatapos, ngumiti siya ng may pait at nagsabi, palagi akong maraming manliligaw, pero malino kong naiintindihan ng kanilang mga intensyon, ang gusto lang nila ay ang aking hitsura at katawan, hindi ako bilang isang tao, hindi ako laban sa pagtatalik bago ang kasal, natatakot lang akong ibigay ang sarili ko sa maling tao. Matapos ang maikling paghinto, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at tapat na umamin, sa totoo lang, napaka-praktikal kong tao, ang gusto ko ay pera at magandang buhay, gusto ko ng kalayaan na bilhin ang anumang gusto ko, maglakbay kung saan ko man gusto, at huwag na mag-alala pa sa trabaho kailanman, wala akong kakayahan na makamit iyon ng mag-isa. Sa kanyang paliwanag, sa wakas ay mas naintindihan ko ng malinaw ang kanyang iniisip. Nagpatuloy siya ng mahinahon, hindi ko itinatanggi ang katotohanan mukha akong pera, pero hindi ko rin naman sinasadyang manakit ng mga ordinaryong tao, halimbawa, sa ilan sa aking mga manliligaw, kung ang kanilang mga kondisyon ay hindi kayang umabot sa aking mga pamantayan, hindi ko kailanman pinaglaruan ang kanilang mga damdamin, sinasabi ko sa kanila ng diretso na imposible ito, at hindi ko rin kailanman tinanggap ang kanilang pera. Sa totoo lang, ang bahaging iyon ay medyo humanga ako. Kung tinanggap niya ang pera habang pinaglalaroan ng damdamin ng iba, madaling magiging magulo ang mga bagay-bagay sa huli. Ngunit base sa sinabi niya, pinanatili niya man lang ang malinaw na mga hangganan sa buong panahon mula pa sa simula, palaging tinatanggihan ni Meng Shio ang mga lalaking iyon ng malinis at diretso sa ganoong paraan, kahit na makatagpo siya ng isang mayaman na lalaki sa hinaharap, walang may iwang magulong problema sa emosyon, ang ganoong uri ng pagpapasya ay medyo kahanga-hanga. Pagkatapos, bigla siyang tumingin sa akin ng may medyo kababalaghang mga mata at mahinang nagtanong, Kuya Go, sa tingin mo ba ay angkop ako? Malino na isang napakatalinong babae si Meng Shio, alam niya kung ano mismo ang gusto niya, ngunit mas importante, alam niya kung ano ang kasinungalingang hindi niya dapat gawin, ang mga babaeng tulad lang yun ang tunay na nakakaalam kung paano panatilihing komportable ang isang lalaki. Tiningnan ko siya ng mahinahon bago sinabi, ibibili muna kita ng Porsche, mag-aayos din ako ng isang bahay para matuluyan mo pansamantala, kung para sa iba pa, nakadepende na iyon sa sarili mong kakayahan. Nang marinig yun, biglang kuminang ang mga mata ni Meng Shio, Kuya Go, huwag kang mag-alala, tiyak na magiging masunurin ako, magpapakabait ako. Ngumiti ako ng bahagya, kung ganoon, ituring muna natin ito bilang isang trial period, pero kahit na hindi magkaigi ang mga bagay-bagay sa huli, bibigyan pa rin kita ng breakup fee. Natural, ang tinatawag na breakup fee ay karaniwang pera para manahimik, sa ganoong paraan, hindi niya ipagsasabi sa iba sa huli na pinaglaruan ko ang kanyang damdamin. Agad na tumango ng masunurin si Meng Shio, sige, Kuya Go, tiyak na makikinig ako sa iyo. Pagkatapos, casual kong sinabi, nagpaplano akong mag-inspect ng ilang mga bahay ngayong hapon, kung may oras ka, sumama ka sa akin. Ngumiti siya ng matamis, syempre, gusto ko ring makita ang bagong bahay ni Kuya Go. Ang tanghalian pa lang na iyon ay nagkakahalaga na ng higit sa 20,000 yuan at kumain lang kami ng casual. Habang nakatingin sa bill, mahinang napabuntong hininga si Meng Shio sa kanyang loob. Ang kanyang buwanang sweldo ay halos hindi lumampas sa 10,000 yuan, hindi man lang sapat para mabili ang isang pagkain dito.
Dahil napakarami ko ng ari-arian ngayon casual akong pumili ng isang marangyang flat para matuluyan pansamantala, ang magkaroon ng isang magandang babae na sama-sama sa akin ng ganito ay isang bagay na pinangarap ko lang noong araw, isa lamang akong ordinaryong tao na walang sinuman, ngunit ngayon, ang ganitong uri ng buhay ay kahit papaano naging katotohanan na, napapabuntong hininga na lang kung gaano nga ba talaga ka-unpredictable ang buhay.